Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat po sa patuloy na pagbalik sa ating channel. Mahigit 10,000 subscribers na po tayo mga ka-recap kaya maraming salamat po sa inyong suporta at sana ay patuloy niyong subaybayan ang mga kwento at recap na ilalabas po natin sa ating channel. Huwag na po nating patagalin pa at ipagpatuloy na natin ang bakbak kang Baphomet vs Rizal. Pagkatapos nga na mabasag ni Beelzebub ang spell ni Rizal, ay agad itong pinasok ni Baphomet at sinipa sa mukha si Rizal. Nabigla si Rizal sa lakas ni Baphomet kaya hindi niya maiwasan itong tanungin kung saan niya at paano siya nakakuha ng ganitong lakas. Pero sinagot lang siya ni Baphomet na hindi naman sila ganoon ka-close para sabihin sa kanya. Bigla ulit inatake ni Baphomet si Rizal pero ginamit ni Rizal ang isa sa kanyang mga skill. Lumabas ang maraming magic circle at nagpapalabas ito ng puting liwanag. Madali lang na naiiwasan ito ni Baphomet dahil sa taglay na bilis niya kaya di napansin ni Rizal na nasa harap na niya si Baphomet. Bigla naman tinamaan si Baphomet ng atake ni Rizal pero laking gulat niya nang makitang walang epekto ito sa kanya. Ginamit ni Rizal ang skill niyang Aegis. Pumalibot kay Baphomet ang mga magic circle at sabay-sabay na inatake siya nito. Pero wala pa ring epekto ito kay Baphomet. Gumanti din siya at nagpalabas ng kanyang mga kadina. Sinabi ni Baphomet na pakitaan pa sana siya ni Rizal ng mas malakas pa dito dahil kung hindi ay masasayang lang ang pag-amit niya ng skill. Umataking muli si Baphomet at hinamon si Rizal na aliwin siya nito. Nabasag na ni Baphomet ang kalahati ng maskara ni Rizal pero hindi pa siya tapos. Patuloy niyang inaatake at hinahagupit si Rizal. Walang magawa ang boss ng tower kung hindi ang umiwas sa mga malalakas na atake ni Baphomet. Hanggang sa tumama sa mukha ni Rizal ang solid na suntok galing kay Baphomet. Bumagsak si Rizal pero tila hindi pa kontento si Baphomet sa laban kaya patuloy niyang hinamon si Rizal. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang unti-unting nilabas ni Rizal ang buo niyang lakas. Sinabi ni Baphomet na mukhang seseryosohin na rin siya ng boss, sana daw ay ginawa niya na ito sa simula pa lang. Tinawag ni Baphomet si Beelzebub at pinakuha ang isa sa kanyang mga sandatang malaki at malakas. Pero nabigla si Baphomet nang sinabi ni Beelzebub na wala itong hawak na kahit anuman. Hindi niya napansin ang paparating na atake sa kanya kaya tumilapon siya ng malakas. Nagpalabas pala ng isang dragon si Rizal at ito ang umatake kay Baphomet. Sinabi ni Beelzebub na nawala daw ang lahat na sandata niya nang mawala din ang tower. Hindi niya matanggap na wala na siyang sandata dahil matagal niyang pinaghirapan ang mga ito. Patuloy na hinaharap ni Baphomet si Rizal at ang dragon nang walang kahit anong sandata. Pinapagalitan ni Baphomet si Beelzebub dahil daw hindi nito binantayan ng mabuti. Sinagot naman siya ni Beelzebub na hindi niya daw ito kasalanan kung ganito ang pagkakagawa sa tower. At isa pa, wala din daw siyang pakialam. Kapag na-clear daw ni Baphomet ang tower na ito ay matagal-tagal pa silang bago magkita muli dahil sa tower lamang nagagamit ni Baphomet ang skill na ito dagdagan pa na may matagal itong cooldown. Kaya sana daw ay kumain ng mabuti si Baphomet sa mga panahon nito, pang-aasar ni Beelzebub sa kanya. Nadagdagan pa ang galit ni Baphomet at napagbuntangan ang dragon at si Rizal. Pero wala siyang magawa kung hindi gamitin ang sandatang hiniram niya pero agad itong nasira dahil sa lakas na taglay niya. Gusto lang naman daw sana ni Baphomet magsaya pero kahit sandata niya ay ayaw sumabay sa kanya. Narinig ito ni Rizal at nagalit siya dahil tila parang laruan lang ang kapangyarihan kay Baphomet na nagpapasaya sa kanya. Biglang bamalat ang kakaibang ilusyon sa kinakatayuan nila na tila sila ay nasa kalawakan. Dumami din ang dragon na kinokontrol ni Rizal. Sinabi ni Rizal na iba ang kapangyarihan para sa kanya. Ito ay para protektahan ang kanyang mga tao at ang kanyang bansa. Sabay-sabay na inatake si Baphomet ng mga dragon. Pero nanlumo si Rizal sa nakita. Isa-isang pinabagsak ni Baphomet ang kanyang mga dragon na tila mga laruan lang. Sinabi ni Baphomet na walang alam si Rizal tungkol sa kanya at kung paano siya naging malakas. Ito ay bunga ng ilang libong beses na kamatayang naranasan niya. Ilang beses siyang sinaksak ng parehong hunter na ilang ulit din bumalik sa tower. Naranasan niyang matadtad ang katawan niya. Naranasan niya din na madurage at walang natira sa kanya. At kahit ilang beses siyang mamatay ay ilang beses din siyang nabubuhay. Pero nagising siya isang araw at nagdesisyon na ayaw na niyang maging isang mahinang nilalang. Sinubukan niyang lumaban at unti-unting lumakas at narating ang pinakamataas na palapag ng tower.
Nakuha niya ang lakas niya sa sariling paghihirap at pagsisikap. Kaya wala daw dahilan si Rizal na husgahan siya kung paano niya pinapahalagahan ang kanyang kapangyarihan at lakas. Walang nagawa si Rizal kay Baphomet at sa mga huling hininga niya ay tinanong niya si Baphomet kung sino ba talaga siya. Simple lang ang sagot niya. Ako si Baphomet, dati akong boss. Ano kaya ang tunay na pananggalingan ni Baphomet? Nang lumabas ang Tower of Abyss sa mundo ay isa si Baphomet sa mga mahihinang nilalang na nagbabantay sa tower. Siya ang number 18 Baphomet. Isang araw ay tinanong niya sa kasama kung ano ang mayroon sa pinakatuktok ng tower. Sinabi ng kasama niya na ang boss ang nakatira doon. Pero paano daw siya makakaakyat sa itaas? Kailangan daw ay talunin niya ang Baphomet na walang numero na nakabantay sa gate. Ang mga Baphomet na walang numero ay mas mataas ang ranggo kaysa karaniwang Baphomet na may bilang katulad nila, pero napagdesisyunan ni Baphomet na tatalunin niya ang mga taga-bantay. Pinigilan siya ng kanyang kasama dahil siguradong matatalo lang siya at mamamatay. Pero sinabi niya na ang malaking lamang nila sa mga boss ay kaya nilang mabuhay muli hanggat buhay ang boss ng tower habang ang boss naman ay mayroon lamang isang buhay. At pakiramdam niya ay sa bawat pagkabuhay niya ay tila mas lumalakas din siya. Susubukan niyang umakyat sa tower at lalabanan ang mga mas malalakas pa sa kanya. At dito nagsimula ang pagbabago ni Baphomet. Natalo na nga ni Baphomet ang boss na si Rizal. May nakuha siyang kristal sa katawan nito. Pero tila may iniisip na malalim si Baphomet. Sa isip niya ay akala niya wala nang makakatapat sa lakas niya noon pero hindi niya akalain na matatalo siya mga taong hindi pa niya nakakaharap. Sa isip niya ay magiging masaya ito. Biglang nagsalita si Rizal at sinabi na hindi siya pwedeng mamatay dahil nakasalalay sa kanya ang buong kaharian. Sinabi ni Baphomet sa kanya na hindi totoo ang pinapaniwalaan niyang kaharian at bansa. Ang totoo ay isa lamang siyang monster na ginawa ng system at ng tower. Hindi maintindihan ni Rizal ang sinasabi ni Baphomet at nagsimulang questionin ang katauhan niya. Pero biglang nagsalita ng kakaiba si Rizal, binigkas niya ang mga salitang, error, fatal error, delete. Biglang lumiwanag at nawala ng tuluyan si Rizal. Nalito naman si Baphomet kung ano ang nangyari. Napansin naman niya na tila may ibang presensya maliban sa kanya at ni Rizal kanina habang naglalaban. Pinabayaan niya lang daw ito dahil hindi naman daw ito delikado. Nilapitan ni Baphomet ang taong ito at siya pala ay ang isa nilang kasama sa party. Tinanong niya ni Baphomet kung ano daw ang ginagawa niya habang naglalaban sila. Ano kaya ang gagawin ni Baphomet sa hunter na ito? Kinagabihan ay nakalabas na nga ng tower sila Valkyrie pero nagtataka sila kung paano lumabas ang exit gate at may natanggap silang mensahe na ang Tower of Mises ay na-clear na. Habang nag-uusap ay may isa pang exit gate na lumabas. Walang iba kung hindi si Baphomet, dala-dala si Reaper, Pagan, at ang misteryosong hunter na kasama niya sa party. Matapos ang lahat ay pumunta na ang mga sugatan sa pagamunten. Makikita na may isang babae na naghahanap sa nagngangalang Sang-hun. Sinabi ng guard na nasa VIP room ito. Naputulan daw ito ng braso. Nagalit ang babae at sinabi na bakit wala silang ginagawa, dapat ay inoperahan daw ito at ibinalik ang kanyang braso bago nilagay sa VIP room. Pero sinabi ng guard na ayaw ito ni Sang-hun. Si Sang-hun pala ay walang iba kung hindi si Hunter Pagan. Ang babae pala ay nakakatandang kapatid ni Sang-hun. Naroon din ang iba pa niyang mga kapatid. Tinanong ng ate niya kung bakit ayaw niyang magpa-opera. Sinabi niya na namatay si Secretary Kang at braso niya lamang ang naiwan. Ekenwento niya ang lahat at kung paano namatay si Secretary Kang at sinisisi niya ang sarili. Nawala daw ang lahat kay Secretary Kang, kaya ano daw ang masama kung mawalan siya ng isang braso. Pwede niyang maibalik ang braso niya kahit sa susunod na mga araw na pero bago ang lahat ay hinanap ni Sang-hun ang hunter na nagligtas sa kanya. Sa kabilang kwarto ay makikita si Song-on na natutulala. Natutulala siya habang nakatingin kay Baphomet na kumakain. Tinanong siya ni Song-on kung ano daw ang ginagawa niya dito sa napakamahal at sosyal na VIP room. At kumakain daw ito na tila walang bukas. Sinabi ni Baphomet na maayos lang siya pero pinilit daw siya na magpahinga dito kaya hindi na siya tumanggi. Tinanong daw siya kung ano ang kanyang kailangan o gusto at sinabi niyang nagugutom siya kaya dinalhan siya ng maraming pagkain. Akala din daw niya ay masamang tao ang blonde na lalaki pero mabait daw pala ito dahil base sa kanyang karanasan ay hindi masamang tao ang mga nagbibigay ng libreng pagkain.
Tinanong naman ni Cha Min-woo si Song-on kung paano daw niya nalaman na nandito siya. Kapag daw na-clear ang tower, nagpapadala ng mensahe ang system at ang mga taong katulad niya ay may kakayahan at otoridad na tingnan ang may kaugnayan dito, pero hindi pa rin daw siya makapaniwala na si Cha Min-woo ang naka-clear ng tower. Sinabi ni Min-woo na parang scammer na naman ulit ang turing sa kanya ni Song-on. Hindi naman daw sa ganoon. Sinabi ni Baphomet kung gusto daw ba niya ng patunay. Meron siyang nakuhang kristal sa katawan ni Rizal pagkatapos niya itong matalo. Ayon kay Song-on ay may iba pang bagay na nagpapatunay na siya ang tumalo sa boss. Habang nag-uusap ay may pumasok naman na dalawang lalaki at nagsalita ito na mukhang nahuli sila ng dating dahil may naunang opisyal ng gobyerno ang nandito na. Nakita ni Baphomet at naalala niya kaagad kung sino siya. Siya ang unang lalaki na lumapit sa kanya matapos mapagkamala na siya ang nag-clear ng Tower of Abyss pero nang malaman na walang kapangyarihan si Baphomet ay agad niya itong tinapon na parang basura. Binati ng lalaki si Baphomet at tinawag na scammer. Mukhang manloloko na naman daw si Baphomet at aangkinin na siya ang nag-clear ng Tower of Mazes, at nakapagtataka daw dahil magkasama sila ni Team Manager Ma Song-on. May naririnig na siyang haka-haka na merong sekretong sangay ng gobyerno na ang trabaho ay linisin ang mga hunter. Mukhang nagtatrabaho daw ang scammer kay Ma Song-on at tagagawa ng maduduming trabaho. Naiintindihan niya daw ito dahil kailangan din mabuhay ng scammer. Tinanong niya si Baphomet kung kaya ba niyang magtrabaho sa katulad ni Ma Song-on. Mas masama pa daw si Song-on kesa inaakala niya. Pinatay niya daw ang 7 inosenteng S-rank hunter ng sabay-sabay. Pero biglang sinuntok ni Song-on ang lalaki pero napigilan siya nito. Sinubukan silang awatin ng isa pang opisyal. Ayon sa lalaki ay magdahan-dahan daw si Song-on dahil nasa loob sila ng hospital. Kung maglalaban daw silang dalawa dito ay siguradong mawawasak ang paligid. Tinawag ni Song-on ang lalaki sa pangalang Ha Jae-wook. Sinabi ni Song-on na huwag na nilang bastyusin ang isa't isa. Sabihin na niya ng diretso kung ano ang gusto niya bakit siya napunta dito sa hospital. Sinabi ni Ha Jae-wook na gusto niya lang kumpirmahin kung si Hunter Baphomet nga ang nag-clear sa Tower of Mazes. Tumawa lang si Baphomet sa pinagsasabi ni Ha Jae-wook. At dahil daw atet na atet siya ay ipapakita ni Baphomet sa kanya ang patunay na siya ang nag-clear sa tower. Ang token na magpapatunay na siya ang nag-clear sa tower. Pinakita niya ang maliit na bowlang crystal na lumiliwanag. Sinabi niya na ito ang nakuha niya kay Rizal maliban sa core nito nang ma-clear ang tower. Hindi niya alam kung para saan ito pero ito pala ay magagamit na patunay. Lumapit si Baphomet kay Ha Jae-wook at tinanong kung mukhang scammer pa din ba siya sa paningin niya. Nagalit si Ha Jae-wook dahil parang pinagdududahan daw siya ng isang sirang produkto ng system. Pero biglang may pumasok sa kwarto at sinabihan si Ha Jae-wook na siya ang nagkakamali at hindi si Hunter Baphomet. Nagulat sila nang makitang pumasok si Sang-hoon at ang mga kapatid niya. Binati sila ng mga lalaking galing sa gobyerno, ang magkapatid pala ay mga anak ng may-ari ng Royal Gold. Isa sa makapangyarihang kumpanya sa bansa. At ang ate ni Sang-hoon ay ang susunod na chairwoman nito, si Director Lee Sang-ah. Sinabi ni Director Lee kay Ha Jae-wook na nagkita silang muli. Ayon kay Ha Jae-wook ay plano niya ng tawagan ng director pero nagkataon na nagkita sila dito. Tinanong niya si Director Lee kung bakit sila napunta dito. Pero bago niya matapos ang sasabihin ay biglang nagsalita si Sang-hoon at tinanong kung sila ba ang mga taong galing sa gobyerno. Sinabi ni Sang-hoon na niligtas siya ni Hunter Baphomet sa Tower of Mazes. Pero siya na tao at opisyal ng gobyerno ay mukhang binabastos ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Nalito si Ha Jae-wook sa mga nangyayari at tila siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Tinanong ni Sang-hoon ang ate na si Director Lee kung ano ang inaalok ng lalaking ito sa Royal Gold. Ayon kay Director Lee ay inaalok ng grupo ni Ha Jae-wook na gagawa sila ng programa na tutulong daw sa mga hunter na na-awaken pero hindi pa lumalabas ang kapangyarihan. Sinabi ni Sang-hoon na bibigyan niya ng abiso ang kanyang ate. Kulang daw sa pananaw ang lalaking ito dahil hindi niya nakita ang potensyal ng isang hunter at ang masama pa ay pinaparatangan niya itong scammer. Sa tingin daw niya ay hindi maganda ang patutunguhan ng programa kapag ganitong tao ang mamamahala. Sinabi ni Director Lee na reasonableng abiso ito kaya napagdesisyonan niya na hindi natatanggapin ang alok ni Ha Jae-wook. Nagsalita din ang isang kapatid ni Sang-hoon at pinapaalis na si Ha Jae-wook dahil mag-uusap pa daw sila ni Hunter Baphomet.
Ayon naman sa isang babae ay sana huwag niya daw ito masamain dahil sadyang ganito lang talaga ang moto ng kanilang pamilya, ang kalaban ng kanilang pinakakautangan ng loob ay kalaban din ng pamilya nila. Kaya umalis na lang siya. Ikinagalit ito ni Ha Jae-wook, na siyang binigyan ni Baphomet na pang-asar ng ngiti. Sino kaya si Ha Jae-wook at ano ang nalalaman niya sa nakaraan ni Team Manager Ma Song-on? Malalaman po natin yan mga ka-recap sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel sa hindi pa po nakakapag-subscribe. See you soon. Bye!